because Mama Mary, in haste, pumunta siya sa kanyang pinsang Elizabeth, also to share this joy. And sharing is concrete in her service. You will be touched with Mama Mary. Buntis siya, malayong lugar niya, ang komportable, pero hindi lang naman siya nakikain sa bahay ni Elizabeth, no? O yung ugali natin ngayon, yung Sharon, no? Pagkatapos mong magbisita, makipag-party, kain-kain, siyempre meron tayong tos. Meron tayong Sharon, di ba? Noong una, di ko alam yung Sharon eh. Ang mga Sharon. Tapos, ano ba Sharon? Tapos kumantis lang, balutin mo. Tapos, balutin. Yung pala Sharon. Yung makikipag-party ka, makikiselebrate ka, pero laging may bring home. No? Bring home. No? Which is a culture of the Filipino. No? Kasi bahagi ka ng bahay, dapat iuwi mo rin yung bahay. No? Kung ano meron sila, kape, Milo, no? O kaya kahit na buto lang ng buto lang lechon, kahit di ka di ba? Kahit hindi ka nabigyan, no? Basta meron kang buto, iuwi mo para sa aso nyo, di ba? O kaya para sa pusa ninyo, manok ninyo, no? Makain ba ng buto ang manok? Hindi naman. So meron tayong ganun ba, no? Yung pagbisita natin, namumusta tayo, o kaya gusto natin makita isang tao, at tapos may party, no? May kainan. Bahagi ng kultura natin ang Sharon, no? Okay. Kaya ang pagbisita, laging kasama si Sharon no? Sa kultura natin, no? Pero dito, ang kultura ni Mama Mary, hindi Sharon. Ang kultura ni Mama Mary, service, love, caridad, charity, hindi si Sharon. Charity, karidad. Magsaserve siya rito at magstay siya ng 3 months sa bahay ni Elizabeth para siya ay maglingkod, mag-assist, karidad, charity, amor. Ang ganda, no? Kahit nahihirapan si Mama Mary, no? Kahit na siya ay buntis, mag-aalaga siya, mag-a-assist siya kay Elizabeth. Ito sana yung pagbisita natin, pakikipag-relate. Kaya ang joy, hindi nababawasan. Nanganganak pa nga yan At nag-e-extend siya. Pansinin ninyo, kapag ang kaligayahan, ang joy, ang ligaya ay sinasarili lang natin, tayo lamang, madaling mawala yan. At lalong-lalo na, kapag yan ay nawala, siyempre, dahil naging maramag tayo, nakasira pa tayo ng relasyon. Maraming mga relasyon, pamilya, ang nag-away-away dahil we have never shared joy. We have never shared anything from our goodness, from the generosity of God. Marami ang nagtatampong pamilya, nagkasakit man ako, di man ako dinalaw niya. Pag nilapitan ko, nung nagkautang-utang kami, di man ako pinautang. Dala-dala nila yun. Mas napero yan. Hanggang ngayon, dapat pinapansin. Tapos ngayon, mamumutang sa akin. Iniisip lang kapag naalala ko pag may kailangan. Why? Because we have this experience. Because we have never shared joy which we have received. Alam natin yung joy. Hindi naman sa atin yan At hindi gawa natin yun. It's always a gift from God. At the same time, share it here in the joyful mystery, the visitation of Mama Mary to Elizabeth. So much joy that Mama Mary shared the joy, and that joy is alive. And joy is lasting. Amen? Final note, di ba ang saya-saya dito sa paligid natin, dami-daming Christmas lights, no? Ang saya-saya, no? Okay? And then, kasi kung punta ka ng Deka, punta ka ng Mintal, wala masyadong lights. And then, ito ko lang napansin sa paligid natin na maraming Christmas lights at nagliliwanag, okay, ang paligid. So, joyful, no? Ganda-ganda, no? Ganda-ganda, no? And then, itong aming si Kuya Raul, no? Tapos sabi niya, Father, punta ka sa Tagakpan, sa St. Francis de Assisi.
wala yung mga Christmas lights na yan. Kagabi, pumunta kami ng mga novices doon sa St. Francis de Assisi, Tagakpan. It's just a 15-minute away by car. No? Walang ilaw dahil umuulan-ulan daw. But na lang, nakita namin yung secretary at mga kasama ko mga foreigners. So, binuksan yung mga Christmas lights sa harapan ng St. Francis de Assisi, Tagakpan. Wow, colorful, beautiful, giant Christmas tree. Giant Belen. At ang mga Belen ang gaganda from different zones. Tapos all lights, at iba itong mga lights, hindi lang yung mga ordinaryong lights na ganyan, na talagang in different shapes, in different colors. Merong shape na candy, merong shape na mga Christmas balls, no? And then yung hallway, walang dilim. Lahat maliwanag, ang saya-saya. No? Saya-saya. And then, sabi ko, I think this is the best Christmas decor in the world. Kasi hindi ko supatakalain na ang simbahan ng parokya na ganun, parang ganun ang kanyang Christmas decor. And then, na-touch ako dahil, ang kura paroko that time, talagang made an effort at talagang ang ganda-ganda. No? So beautiful, so beautiful, so beautiful, so joyful. So, nandun. So, at the same time, I learned something and I'm sharing it to I was humbled, kasi proud ng proud, ang ganda-ganda ng atin, no? Pero wala pala ito sa kalingkingan doon sa Tagakpan, no? Pero, siyempre, yung mga ganon, kahit maganda, hindi naman nagtatagal din yun, no? You thank the Lord. Pero alam mo, what touches me, because that evening, it's a rare moment that the novices and I have a bonding outside the community. So, we have bonding doon sa Tagakpan, and then we went to the park there at Los Amigos, no? So, we have bonding. Sa kwek-kwek, wala nang balot, pero ano ba yung fishball, no? So, a simple bonding, no? Hindi ka mahalan, pero that bonding, no? And then, ang mas na-appreciate kong joy is bonding, relationship. No? Oo, kasi pagkatapos ng Christmas, tatanggalin natin mga Christmas lights, no? At yung Tagakpan, tatanggalin niyo yung tatago na. Pero hindi natin matatanggal yung relationship, friendship, family. Yung uupo kayo, magkukwentuhan kahit corny-corny. No? Tapos appreciating one another. Tapos birthday pa pala na si Brother Rocco. Na simple, wala man kaming cake, pero dahil may in-offer kayo dito na kalamay ba na ubi yun, no? So thank you, nilagyan ng kandila ng pangpatay yun. So, the joy, yes, physically, around us, we will be happy, but the intense joy, genuine joy, is when you are with your loved ones. When you appreciate the goodness and the presence, the giftedness of each one. Relationship, 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 there is joy. Tulad na nasa Ebanghelyo ngayon, si Elizabeth at saka si Maria, magpinsan, they have a strong relationship, loving relationship, kaya full of joy. Kahit ang magpinsan, itong si John the Baptist, tsaka si Jesus, kahit mga baby yan, naglundag-lundag na sila. Joy. They have a beautiful, strong relationship. Where is our joy lies concretely and lastingly? In joy. Kaya brothers and sisters, this Christmas, we discover the relationship with one another, where we can experience true joy. Kung may kaaway po kayo ngayong Pasko, in the spirit of Christmas, in the spirit of joy, makipagbati na kayo. Tama na po siguro yung mataasang ere. Alam naman po natin, kung nagkamali yung tao, tanggapin natin, may pagkakamali din tayo. It is not but also time for us to heal relationships.
because we realize that in relationship, there is joy. At sa mga kabataan dito, sayang nga lang kumukonti tayo, no? Dati-dati po, punong-puno tayo, no? Pero ngayon, konti na. Parang hindi ko na nakita yung maraming kabataan, no? Sa mga kabataan dito, kapag magpasko kayo sa bahay. Huwag kayong sa barka-barkada, no? Alam po kapag Pasko, marami kayong event, no? Barkada, may mga trip-trip ang barkada, no? Ang pinakamasayang Pasko, nasaan kayo? Nasa pamilya. Nasa pamilya kayo. Kahit na wala kayong Noche Buena, no? Pero at least naman, siguro may kanin kayo, no? O kaya meron kayong kaldila, no? Okay naman, no? Masaya na yun. Pero wag kayong magpapasko away from home unless overseas contract workers o unless ang aming mga novices, no? Or itong mga sisters, no? They are away from home but they are not abandoned because meron na ng pamilya kami na bago ang pamilya ng religious life. So, I ask you, brothers and sisters, no? This Christmas, no? Rediscover the joy in the family, the joy in the relationships. This is the true meaning of Christmas. Bawal ang malungkot ngayong Pasko.